Mga katambay, mga kabayan, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambay Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok sa ating bansa, tayo naroon. At saan man sulok sa kabila ng panig ng mundo tayo naroon, ay maingatan po tayong lahat, mga kabayan. Ito po, komentuhan po natin. Ito pong general, mga tambay. Ibang klase po ito. Talagang binanatan niya po ang mga DDS, mga tambay. Ang sinasabi niya raw po, ang mga DDS daw po ang napakaraming binibigay ng mga propaganda, mga tambay. At yung mga propaganda raw po ay galing daw po sa DDS at nauubusan na raw po ng propaganda ang mga DDS, mga tambay. Ang mga DDS po ba, propaganda po ba ang ginagawa? Hindi po ba yung nakikita ng mga DDS, yung kung paano po kayo maglingkod sa bayan? At nakita po ng mga Pilipino, hindi lang po ang DDS na nakakita sa ginawa ninyong sa dating Pangulong Duterte na kidnapping ang mga investigasyon. Hindi po ba, General Torre? Kaya nga po napakaraming tawag sa inyo. Hindi po ba tinatawag din kayo umano na aso? Nagpaka-aso kayo dahil sa kapangyarihan, sa promotion umano? Totoo po ba yon ngayon? Propaganda, naubusan na raw ng propaganda ang mga DDS, mga kababayan. Nasa posisyon po si General Siyempre po, siya po ay nasa kapangyarihan. Pero pag wala na siya sa kapangyarihan, yung sinasabi nga po ni Mayor Baste, isang damukal po ang kaso niya. Ayon po kay Mayor Baste. Ngayon, nasa kapangyarihan po siya. Kaya kaya niya po magsalita. At siyempre, kaya niya pong batikusin kahit sino. Pero ang tanong po natin, yung sinasabi niya mga DDS ay mga taxpayer po yan. Isa rin po sa nagpapasweldo sa kanya. Yung mga sinasabi niya mga Pilipino na DDS. Nagpapasweldo po at magbibigay din po ng retirement niya. At nagpapakain po sa kanyang pamilya. Ang mga sinasabi niya mga DDS na dapat ay paglingkuran niya. Hindi po ba? Pakinggan po natin. So, yung meron nangyari sa pinapalabas ngayon sa social media about an alleged Chinese victim of murder tinapon sa Kawit, Cavite, lumalabas sa social media. Totoo ba yun, sir? Alam nyo, ito na yung mga panahon na parang gusto kong sabihin na talagang ebidensya na nauubusan na talaga ng propaganda itong kontra ng gobyerno natin. Itong mga, alam nyo na, yung mga linis ay nasa kabila. Diretsyon na natin yung mga DDS. Naubusan na siguro talaga sila ng bala na mga malalaking kontrobersya ng mga insidente. Kaya yan, 2022 pa nangyari yun Hinuhukay. Literal na hinukay sa baul para palabasin lang na para bang bago. Kasi wala na silang nakitang masama ngayon na kasing sama ng panahon nila. Yan ang long and short of it. Matagal na nalinlang ang Pilipino dyan. Hanggang ngayon, lilinlangin pa rin ang Pilipino. Pasensya sila. Their word against the word of the internet. Hindi naman. Early part ng Marcos administration, September yan. 4 months after ng assumption ng ating presidente. Talaga yan, mga remnants ng hangover ng previous administration. Nakilala yun Ang victim na yan is a 32-year-old Chinese national, allegedly a fugitive in China. May Interpol Red Notice yan. The family was contacted. They refused to cooperate with the authorities, and the cadaver is now buried in the public cemetery in Cavite. Sa ngayon kasi talaga, makikita mo naman yung mga posters na yan
We have our social media exploitation. We have our social media analysis also. Alam nga naman sila lang marunong gumamit ng analysis. Ang mga pinaka-viral dyan na mga pinaka-vitriolic na mga posters dyan, makikita mo naman ang laman, anti-government propaganda at talagang tunay na mga DDS. At sila mismo nagsasabi, may nakalagay sa kanilang mga profile pictures bring PRRD home. Yan ang sinasabi nila. So, how do we label them? They are proud to be DDS. Oh. So, we'll call them on that. May nagpalabas yung pulis at saka yung Iranian na nag-away dahil sa isang traffic altercation. That happened during the last days of the waning days of Mr. Duterte's term. So, bakit niya pinapalabas nila na para bang nangyari kahapon lamang? Wala na kasi silang bala. Yun nga ang masama ron. Wala na silang bala. Nauubusan na sila ng bala. Nauubusan na sila ng issue. Yan mga tambay. Nauubusan na raw po ng issue at bala. At Mr. Duterte na lang po ang tawag niya. At pagka po pala sinasabi ng mga Pilipino na bring home Duterte, kalaban ka pala ng pamahalaan. Nasa kabila ka pala. Mga kabayan. Ibig sabihin, talagang gustong-gusto niya pala ipatapon talaga ang dating Pangulong Duterte. Dahil ayaw na nilang pabalikin. Pagka po pala ang mga Pilipino na sinasabi niya mga DDS na wala ng bala, ay nagsasabi po na pabalikin po ang dating Pangulong Duterte sa sarili niyang bayan. Meron po palang question dito. Ang general, ibang klase ka general. Di po ba karapatan ng isang Pilipino na bumalik at umuwi sa sarili niyang bayan? Bakit? Magpapag-aari po ba ni General Torre ang Pilipinas? At pagka pinatapon niya na po, kinidnap niya, yan po ang lumalabas po sa findings, kidnapping. Pagka po pala kinidnap na nila at pinatapon na po sa ICC sa Netherlands, hindi na po pala pwedeng bumalik. Pagka pababalikin po, ay lumalaban ka na sa gobyerno. Nasa kabila ka na. Ganon po pala yata ang utak umano ng isang general. Pag-aari na po pala ng general ang ating bansa. Hindi kaya? At pag-aari na rin po pala ng general ang judicial natin. Siya na po ang masusunod sa lahat kung ano man ang gustuhin niya. Pati ang batas ay kaya niya po itong baliin at yung kanyang gusto ang masunod. Ibang klase ka, general. At di po ba, yung sinasabi mga issue na yan, katulad po nung sa Chinese at yung ano-ano, mga kabayan, sila lang naman ang media kasama ang media na nag-i-involve dyan. Hindi po ba? Ngayon, yung sinasabi po na mga DDS, marami po dyan, nagbabalat kayo. Hindi po ba? Marami po. Nakita po natin sa social media, yung mga sinasabing mga DDS, nasaan na po ba ngayon yun? Di po ba napakarami? Napakarami po mga DDS na sinasabi nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Nasaan na po sila ngayon? Di po ba nasa kanila na? Dahil ang pagkatao po nila ay katulad po rin nila di umano na 2-5 ang mga pagkatao. Di po ba? Pag pinakitaan mo ng pera, yung kanilang paninindigan at dignidad, nawawala na. Mga 2-5. Kung uso pa, 5. Hindi po ba? Tapos ngayon, napakadali pong gumawa na sinasabing sila yung mga DDS, lalo sa social media, para mapalabas na ang mga DDS ang nagpapakalat ng sinasabi nilang mga propaganda, na nauubusan ng propaganda. Kailanman ay hindi mauubusan ng question ang mga tunay na DDS. Hindi po mauubusan ng tunay, lalong-lalo sa ginawa ninyo sa aming bansa. Hindi nyo po pag-aari ang Pilipinas. Hindi. Never nyo maging pag-aari, general. Ibang klase kayo. Sinisingle out nyo. Pag sinabi nyo DDS, ay kalaban na ng gobyerno. Ibang klase kayo. Taxpayer po.
Napakalaki rin po ang binibigay ng tax ng sinasabi niyo mga DDS na kayo po ang nakikinabang. Kaya lalaki ng sweldo nyo. Mapakalalaki pa ng allowance ninyo. Meron pa kayo mga travel expenses na galing sa amin. Mahiya naman kayo, General. Naglilingkod lang yata kayo sa sinasabi nyo administrasyon. Hindi po ba ang paglilingkod nyo sa administrasyon? Hindi sa mahigit 100 milyong Pilipino, General? At yung ginawa nyo sa dating Pangulong Duterte, hindi po bobo tanga ang mga DDS. Hindi po tangat bobo ang ginawa nyo. Kitang-kita po. At napakarami pong nagpapatotoo sa ginawa ninyong kidnapping. Kinuha nyo sa airport, hindi man lang ninyo dinala sa lower court. Di po ba? O sa korte. Wala. Diretso saan? Sa kampo ninyo. Hindi po ba? Dinala nyo na ron. Hindi nyo na pinalabas. At pati ang mga abogado, pati ang Vice President, hindi nyo na pinapasok. Matindi po kayo. May mga kaso po kayo. Huwag po kayong magmalaki sa mga Pilipino, General. Ngayon, nagagawa nyo yan dahil nasa kapangyarihan kayo at kontrolado nyo ang media, umano, at matindi ang inyong sinasandalan. Nakasandal yata kayo sa pader, pero may hangganan po yan, General. Huwag po tayong masyadong matapang at huwag nyo po masyadong binubuli ang mga Pilipino. Huwag po kayong i-single out ang mga Pilipino. Bakit po ba? Nakukonsensya po ba kayo? Yung mali, itinatama nyo? Hindi po ganun ang batas. Ang batas po sa Pilipinas, may pangil po yan. Depende po sa nagpapatupad ng batas. Hindi po ba? Ngayon kasi, yung mismong Commander-in-Chief ang kauna-unahan umano na lumabag sa batas. Hindi po ba? Kaya ito pong General na ito, mga kabayan, ngayon lang po yan. Mabilis lang po ang panahon. Kung ang mga Duterte katulad ng Vice President ay hindi po nila ito magagawa ng masama, wag naman sana. At hindi po nila ito mapapabagsak, wag naman sana nilang mapabagsak. Malilintikan po itong General na ito. Nagiging tama lang po kasi ang ginawa ni General Torre. Nagiging tama lang po kasi, mga kabayan, dahil wala pa kasing nilalabas na findings, result ang ombudsman sa ginawa nila kidnapping sa dating Pangulong Duterte umano. At wala pa rin pong nilalabas na final decision doon po sa petisyon ng mga Duterte sa ginawa pong pag-aresto ni General Torre at ng mga kasabwat nito. Kung tama po ba ang ginawa ni General sa pag-aresto, pagdukot na hindi na pinalabas ng kanilang kampo? Hindi po ba? Hindi na po pinalabas at hindi na dinala sa korte. Ang Korte Suprema po ay iniintay natin hanggang ngayon kung ano po ang desisyon nila dito sa ginawa ng General. Huwag po kayong magpakampante, General. Ngayon po kasi, mukha yata umano, kontrolado pa ng pamahalaan. Hindi kaya ang Ombudsman at ang Korte Suprema na hindi pa rin po nagpapalabas ng final result ng investigasyon ng pagdukot o pag-aresto daw nila sa dating Pangulong Duterte na kidnapping. Mismong Senado ang nagsabi. Kidnapping at napakaraming paglabag sa batas ang ginawa ng General. Inilagay niya ang batas sa kanyang kamay. Nag-implement siya ng isang warrant of arrest na cellphone lang ang dala niya at wala pong ICC ron at wala rin pong Interpol, mga kababayan, ayon po sa investigasyon ng Senado. Kaya General, okay yan. Batikusin mo ng batikusin na sinasabi mong DDS na nauubusan na ng propaganda. Ang DDS, magiging anong propaganda? Propaganda po ba yung ginawa nyo kidnapping sa dating Pangulong Duterte? At yung ginawa nyo doon kay Pastor Kibuloy? At yung mga ginagawa nyo sa mga tinutugis pa ninyo? Na hindi yata nakakuha ng proseso ng batas? Nagtatanong lang po si Kamanong. Hindi naman po masama magtanong. Hindi po ba, mga kabayan? Tama po ba lahat yun?
Mismo pati ang commander-in-chief nyo, sasabihin nyo, doon kay Kibuloy na mga wala kayong dalang barel, wala kayong mga armas, pero ang mga dala-dala nyo, mga high power na armas, sir, ibang klase kayo. Hindi po bobo ang mga Pilipino. Hindi po tangat gago. Nagiging matalino lang kayo dahil kontrolado nyo umano ang media. Dahil lagi kayong laman ng media. Hindi po ba? Nagpapasalamat nga kaming mga Pilipino dahil may social media. Kung walang social media, kontrolado nyo po lahat ang sitwasyon. Ang Pilipinas po ay kontrolado at baka kayo na ang may-ari. Ngayon pa lang may social media, pero ang tingin nyo, parang pag-aari nyo ang Pilipinas. Lahat ng gusto nyong gawin, lahat ng gusto nyong desisyon, kailangan hindi na po babatikusin. At gusto nyo mapaniwala ang mga Pilipino na wala kayong ginagawang mali. Ganun po ba? Kayo na po ba may-ari ng Pilipinas, General? Darating po yung panahon, pagka po presidente ng vice president, baka bigyan po kayo ng sarili nyong kaharian. Kaharian po. Di umano. Dahil nagpapakahari po pala kayo. Hindi po ba, General? Nagpapakahari ka pala. Nagpapakabosing ka pala. Umano. Ayan. Wag mo, hindi mo magugustuhan na maging presidente ang vice president. Sa dami na paglabag po ninyo sa batas, sa mga abogado, sa matatalinong Pilipino na nakita ang ginawa nyo sa dating Pangulo, hindi man lang siya nakatikim ng due process ng ating hustisya, wala siyang nakita, wala siyang naranasan sa pag-aresto nyo, ibang klase kayo. Kaya pagka naging Pangulo ang Vice President, bibigyan po kayo ng sarili nyong kaharian at doon na kayong maghahari. Doon nyo na ilabas ang inyong tapang at galing, General Torre. Hindi po ba, mga kabayan? Minamalit po ni General Torre ang mga DDS, mga kabayan. Ang mga DDS na nakakakita ng kanilang mga pinaggagawa. Mga kabayan, kung hindi ka magsasalita, ano na po ang mangyayari lalo sa ating bayan, mga kabayan? Kung ganito pong pagpapatakbo ng isang general na hindi po sumusunod sa proseso ng batas ng Pilipinas. Sige nga, ano po mangyayari sa ating bansa kung hindi mo sila kukwestiyonin? Di po ba? Baka dalhin po tayo sa martial law nito. Mukhang silent martial law na ang ginagawa nila Dahil naghahari-harian na po yata sila. Hindi po ba, mga kababayan? Nagpapakahari na po yata sila. Ibang klase ka, General. May panahon ay lumilipas, General. Hindi habang buhay mo ay nasa kapangyarihan ka at nagpapakahari ka kung magsalita ka yata umano. Hindi po ba, General? Panahon mo ngayon. Ang panahon ay lumilipas. At yung sinasabi nga ni Mayor Baste, napakarami mong kaso. Kaya lang hindi namin nakikitang ang solusyon o sinasabing yung desisyon ng korte dahil nakokontrol pa yata ninyo umano yung sitwasyon. Kaya wala po kaming nakikitang mga hatol o hinahatulan na ang inyong mga kaso. Kontrolado pa yata ninyo umano ang sitwasyon. Hindi po ba, mga kababayan? Yan po, mga kababayan, ang isang general na binatikos po at minaliit po ang mamamayang Pilipino na tinatawag niyang DDS. Mamamayang Pilipino, mga taxpayer na nagpapasweldo sa kanya at mukha po yatang hindi siya naglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Umano. Mukhang may pinaglilingkuran po yata yung sinasabi po ng ating mga kababayan. Yung amo po ng aso. Yung amo po ng aso ang pinaglilingkuran po yata niya umano. Hindi po ang sanbayan ng Pilipino na nagpapasweldo, nagpapalamon sa kanya at nagbibigay po ng isang damukal na mga expenses kung anong mga expenses niya. Kasama pa ang mga travel, bakasyon at pag siya'y nagretiro ay isang damukal pang retirement na manggagaling sa mga DDS na taxpayer din ng Pilipinas. Hindi po ba, mga kabayan? Hiyang-hiya naman kami sa iyo, General. Hiyang-hiya naman kami sa iyo. Mabuti ba ang ginawa mo? Nagtanim ka ba ng kabutihan?
Sumunod ka ba sa batas, sa proseso ng batas? General, wala ka bang nilabag na batas? General, maraming salamat po mga kabayan sa gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating po mga subscribers, mabuhay po kayo. Ingat po kayo. Baka po pati kayo pagbintangan po ng mga DDS din. At kayo ay nasa kabilang panig, mga kabayan. Pagka DDS ay nasa kabilang panig na po. Mukhang kalaban na ng gobyerno pagka DDS. Ibang klase itong general na ito. Pagka DDS ka, kalaban ka ng gobyerno. Ibang klase. Muli po mga tambay, thank you po sa mga subscribers po natin. Mabuhay po kayo, ingat po. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po, bago po tayo magtapos, isama po natin sa dasal at panalangin, mga kabayan, ang pamilya Duterte, ang Vice President, na maingatan po. Ang ating dating Pangulong Duterte ay maingatan po at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at mailayo po sa kapahamakan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa na mismo isang general, pagka pinatapon niya na po ay ayaw niya na pong pabalikin. Ibang klaseng general yan. Ibang klase. May pagka-diktador umano. Thank you po mga bayan. Ingat po. Sa muli po. Paalam. Bye-bye.